Hi, magandang araw sa inyo. Ako pala si Richie, caregiver dito sa Israel. So for today's video, gagawa tayo ng avocado ice cream. Pinagsasama ko lang dyan yung fresh milk at saka yung condensed milk. Tapos i-blender lang natin hanggang sa maging consistent yung pagiging smooth niya, yung pinong-pino. So ipapasok ko lang pala dito, ikikwento ko sa inyo yung trabaho namin dito bilang caregiver. Sa totoo lang, madali lang yung trabaho namin dito sa Israel as caregiver. Yun nga lang, ang pinakamahirap dito ah, yung pakikisama. Lalo na pag yung alaga mo is maraming anak, tapos maraming apo, napasyal sila dito araw-araw, paggabi. Kahit kami lang dalawa dito sa bahay, gabi sila nagbibisit. So syempre, 'di ba? Instead na pahinga mo na pero still nagtatrabaho pa rin para i-serve mo sila ng inumin, gano'n. Tapos minsan, 'di ba, kung sensitive ka dito, hindi ka talaga magtatagal. Kasi lahat ng mga Israeli dito, iba-iba yung ugali nila. Pero ang layo-layo ng ugali nila sa ating mga Pilipino. So dito, kung sensitive ka, lagi kang umiiyak kasi nga iba sila magsalita, yung facial expression nila, minsan yung mga attitude nila ganon. Pero sa totoo lang, nung una, talagang minsan, naano talaga ako, na-stress talaga ako. Minsan, nabibisit talaga ako. Pero alam mo, sa tinatagal ko na dito, kasi nga magti 3 years na ako dito sa alaga ko. Kasi pangalawang alaga ko na to. Kasi yung unang alaga ko namatay siya 9 months lang. Hindi siya umabot ng grand finals. So napunta ako dito. Kasi yung dati kong alaga, dalawa lang yung anak niya. Tapos hindi naman masyado napunta sa bahay. Kaya doon talaga, very thankful din ako dun sa unang kong alaga kasi hindi ako masyadong pagod. Kasi focus lang talaga ako sa alaga ko. Tapos meron din kami naglilinis ng bahay doon every once a week. So, dito naman, wala din ako problem sa pagkain, lahat libre, lahat ako. Yun naman yung pinaka maganda dito sa work ko. Yun nga lang ang pinakamahirap talaga yung pakikisama sa mga anak, even sa mga apo. Pero ngayon kasi, ang mindset ko talaga pag nandito sila kahit ano pang mga ina-attitude nila, wala akong pakialam, I don't care. Kasi ang inisip ko, hindi ko sila trabaho, hindi ko sila responsibilidad. Ang trabaho ko lang yung tatay nila, yung alaga ko. Yun lang talaga yung focus ko. Ang importante, nagagawa ko yung trabaho ko dun sa alaga ko. At nasasatisfy siya, regardless na ako dun sa mga pinapakita ng ibang mga anak. Apo, wala na akong pakialam doon kasi kumbaga, hindi ko na sila masyadong iniisip ngayon. Hindi kagaya dati yung parang napaka-affected ko pag ganon. Parang na-stress ako, yung ganon, parang wala akong peace of mind. Pero ngayon, inaano ko na lang, chine-cherver ko na lang, chine-cherver. Alam ba yung cherver? Yung kung ano na lang yung ginagawa nila sa akin, ganun na rin yung pinapakita ko. Kung damonyita sila, damonyita din ako. Ganun na lang. Kasi suplada din ako. Alam din ng mga anak na suplada ako. Kasi marunong na ako mag-Hebrew. Kasi sa totoo lang, pag hindi maganda yung ano nila sa akin, ganun din ako. Ganun din yung papakita ko sa kanila. Kasi unang-una, hindi ko sila trabaho. Alam nila yon. Kasi nung nag-settlement kami dito, nung nag-arrange kami dito, kasi dati nagre-resign ako. Kasi nga, ayaw ko ng arrangement nila. Kasi yung mga bagay na hindi ko trabaho, talagang gusto nila talagang ibibigay talaga nila sa akin. Talagang pinapatrabaho nila. So, ang ginawa ko, sabi ko, magre-resign na lang ako ngayon. In-arrange nila kung paano. Kaya alam nila na maldita ako. Kasi wala silang magagawa. Kasi awak ko yung passport namin dito. So, pag alam namin na tama kami at alam ng agency na ganito, ganyan, na pati yun pinapagawa nila na hindi naman namin trabaho. Kami mismong agency sa amin mismong agency ang magsasabi sa amin na wag niyong gawin, wag niyong trabahuin yung mga anak. Mag-focus kayo sa alaga niyo. Ganun kasing rules dito. Kung ano lang yung trabaho mo, yun lang yung gagawin mo. Siyempre, minsan may mga consideration, may mga initiative. Minsan, naglilinis na rin ako ng bahay lahat. Kumbaga, kami lang dalawa kasi ng alaga ko dito. Napunta yung mga anak. So, yun lang. Ako kasi ganito ako. Kung ano yung ipapakita nila sa akin, ganun din yung iano ko sa kanila.
Gano'n. Kung mabait sila sa'kin, 'di mabait din ako, 'di ba? So, pladiday ako. Gano'n lang talaga. Dati dati talagang sensitive ako, yung parang makita ko lang sila na ganyan. Minsan kasi iba sila magsalita. Masakit sila magsalita. Excuse me. Masakit din naman ako magsalita. Kaya nung dati hindi man ako masyadong umiimik kasi hindi ako marunong mag-Hebrew. Ngayon kasi alam ko na yung Hebrew, ayun, pwede na ako makipagsigawan. Basta wag ka lang manakit dito, kahit magsigawan pa kayo, okay, let's free. Magsigawan talaga kayo. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Ganun kasi ako. Kung ano yung inaano nila sa akin, ganun din ako. So, bye!